Magandang araw po sa ating lahat at pupunta tayo muli sa ating isang dinicode at ah, binasa na area. Dito na po tayo. Kaso lang natabunan na pala lahat ng mga marka. Natabunan na. At nako po. Buti na lang nabasa natin to bago natabunan ng mga lupa. Kasi ito dati po ay puro bato po ito. Okay, ito na pala nangyari dito. So isa itong marka. Yan po ay nakatingin. Yung mata po na yan. Nakatingin po yan dyan. Dyan po, banda. So, yan. Yung side view niyan. Nakatingin po doon. Okay. So, isa itong marka. May mga marka pa din pero natabunan na doon. Dyan. Na nagtuturo din doon dito. Sa part na to. Wala na. Yun sana ang ating vlog ngayon. So, natabunan na. Dito rin sana. May marker din dito. Dito sa part na yan. May marker dito. At saka doon. Nagtuturo din doon sa area na yan. So nga lang. Wala na. Natabunan na pala. At puntahan natin yung isa din bakong marka. Doon. Ito. Itong kurti ng kanal na ito mula doon hanggang doon. So yan. Yan yung kanal na paganan. Tapos paganon. So nag letter D po siya. Tignan natin sa taas. So makita natin yung kanal niyan. Yung kanal po na yun, pag ganun siya. Yun. Napunta dito. Okay ko, curve. Nag-curve siya tapos meron siyang ganun doon. So ito ay curve or letter D. Ayan. Ito po ay natabunan na kasi dati po ay hindi yan natabunan kasi ginawang bukid yung nasa taas. So ito, letter D yan, yung kanal na yan. Okay, pero kung ano yan ay tinatawag din nila pong tawag ito metal element. Ang metal element is nasa west at saka northwest. So magkukumpas po tayo papuntang southeast para doon yun, kasi yun po ang tamang direksyon. Kasi yan po ay metal element, so ginawang lock point yan. Kaya ang direksyon ay papuntang southeast. So yan. At doon po yung deposito. Kung nasa si deposito ka naman, ito ay magiging ang side na to ay nasa
northwest. Okay, so yan po, yan po yung metal element. So letter D is nasa ang bearing niya is nasa 135 degrees. So 135 degrees mula sa D na to, magkukumpas ka. So yan, sa D na yan. So magkukumpas ka ngayon ng 135 degrees. So yung 135 degrees, ayan po. Ayan yung 135 degrees. Mula sa D na to ay magkukumpas po tayo ng 135 degrees. Yan, ang direction po niyan. So, yan po ay sa southeast. Yan po yung direction na. So, pag kinumpasan mo ng 135 degrees, pupunta po doon. Doon banda. So, doon po yung tinutukoy niya. So, punta tayo doon. Kasi yun yung direction. So, ginawa itong lock point. At dito yung direction. So, ang direction na tinutukoy niya rin ay dito banda. So, mula dito sa may D na to, code D na to, ay papunta dun sa, pag nag 135 degrees ka, papunta rin po doon. Doon din yung mga marker na nasa ilog. May mga marka po dyan, ilog din po yan na nakagtuturo doon. At saka yung isang marka doon na pinakita ko kanina. Kaso nga lang, natabunan na pala. So, ayan po. Ayun lang po ang maikling video natin ngayong araw na to. Salamat po sa ating panonood. So, ayan. So, ang dig spot po ay dyan. Okay, yan po yung marker. Kung mapapansin nyo. Makikita nyo ba yan? Yan, may mata po siya. Yan, na nakatingin po doon siya, nakatingin. So, papunta po doon yung tingin po niya sa likod niya. Okay po. And then, may mga marker po rito, kaso lang natabunan na. Grabe. Grabe kasi ito. Ang galing sa taas ng bundok. So may mga marker din dito. May face marker din dito. May face marker dati doon at nakatingin din rin sila. So doon din ang turo niya. Banda. Kaso lang natabunan na. Dito rin po nila yung bato. May bato po ditong naka-reprap na bato na nakalagay. Alam mo yung sa yung ganong klase ng bato, yung flat na yon na bato na ganon, binitak po yan sa gitna. Tapos doon naipon yung tubig, tapos doon din nakasalansan yung mga riprap. O bakit nang ginawa nila yon? Ginawa nila yon para gawin nilang
water trap. So dyan, nireprop dyan na pa ganun. At halata mo yung ipon yung tubig dito. At halata yung kanal din po niya ay nakapasok doon. So nagiging water trap po siya. So water trap po ng treasure po doon. Okay, so yun lang po. So sayang lang kasi natabunan na pala yung mga marker rito. At na di na natin makita.